pressing toward success. Ang nakakalimutan ng mga tao ay spiritual growth. Kaya ito pong ating pressing toward success, may kinalaman dito sa title natin, yung ating pong series na Achieve the God-Given Goal. When you want to pursue the God-given goal, you want to press toward success to God-given goal, yun pong ating titingnan ngayon. At andito pa tayo sa 1 Samuel chapter 17, verse 1 to 52. Hindi ko po yan babasahin lahat, hindi ko kayo ililid sa Bible reading, sapagkat mauubos ang oras, baka iwanan na naman ako ng ilan sa inyo. Kaya habang ako nagsishare, amen ba tayo doon? Amen ba? Hindi ko naman kayo nare-review. Kaunti lang. Okay. Dito po, umpisahan natin ito doon sa story ni King David. Natatandaan niyo yung story ni David and Goliath. Alam ng mga bata yun si David and Goliath. Nakalagay doon, meron siyang tirador. Pero hindi po yung tirador, yun ay sling. Iba yung sling shot, iba yung sling. Yung sling, yung may bato na iniikot na ganon. Pero yun, it takes skill. Yun po yung pang long range. Ginagamit din talaga sa digmaan yun, yung sling. At si King David trained siya doon. At ang kalaban niya rito ay mga asong gubat, mga oso, na sumisila doon sa kanyang mga tupa. Nakatulad din natin, tayo po ay mga tupa ng Diyos. So meron ding sumisila sa atin, we need to learn kung paano itong pamamaraan na ito. Remember, si King David po ay hindi ipinanganak na hari. Si King David ay ipinanganak na isang mahirap na pamilya. At sila ay 8 magkakapatid. At siya ang pinakabunso sa lahat. At dahil siya ang pinakabunso, hindi katulad sa atin ngayon, ang pinakabunso is spoiled brat. Nung panahon yun, yung pinakabunso, yun na nag-aasikaso ng mga dapat asikasuhin ni tatay. Siya ay shepherd boy. Ulitin yung word na yan? Shepherd boy. Si King David, mula siyang formal education. Wala. So, hindi siya galing sa mga mayaman na pamilya. Hindi. Mahirap lamang. Wala kang may isip na dahilan kung bakit siya ay naging hari. Kaya from shepherd boy, naging king. Posible pala. Kung may plano ang Diyos sa iyo, posible pala. Nakatulad ko rin po na ako ay black sheep sa aming pamilya, ako ay pasaway, ako po yung sakit ng ulo sa lahat ng aming magkakapatid. Ako lang po yung 3 taon sa first year. Ako yung na-kick out. Walang na-kick out sa mga kapatid ko. Ako lang yung na-kick out sa school. Yan ang pastor ninyo. Gusto niyo pa ba mag-church dito? Napakabuti ng Panginoon. Yung iyong nakaraan, yung iyong mga pinagdaanan, yung iyong mga frustration sa buhay, mga minamahal ng Panginoon, hindi yung dahilan para hindi matupad ang God-given goal sa buhay mo, sa buhay ko, sa buhay nating lahat. Amen po. To God be the glory po. Amen. So, paliliwanag ko lamang na ito pong minigyan tayo ng Panginoon ng inborn na ability na tayo po magkaroon tayo ng nakikita natin o naaalala natin yung ating mga nakaraan. Ang tawag doon ay memory. So, meron tayong memory. Ang ibang nilalang ng Diyos, ang mga hayop, wala noon. To, meron tayong memory. At meron din tayong ability na binigay ng Diyos sa atin upang atin namang mapursu ang future. Makita natin yung future. Ang tawag naman natin dito ay dream. Meron mga pangarap sa buhay. Kaya yung mga tao na walang pangarap sa buhay ay kakaiba. Hindi niya nakikita na may magandang plano ang Diyos sa Kanya. So, kung wala kang dream sa iyong buhay, ang nangyayari sa iyo na ikaw ay pahapay-hapay. Wala kang pangarap sa buhay. At nagagalit ang mga magulang normally, sasabihin sa kanila, ano ba ikaw? Wala ka na bang pangarap sa buhay? Wala ka bang ambisyon? Narinig niyo na ba yung mga salitang yon? Palagi ko naririnig yung mga salitang yon. Kasi hindi ko alam. Hindi ko alam na ako'y magiging pastor ng ganito. Hindi ko alam na ako'y magiging pastor ng ganitong size ng church. Hindi ko naman masasabing malaki dahil
kayo lang ang nalalakihan o kinaliliitan. Dahil marami pang gustong gawin, hindi lamang ito. Marami pang gustong iligtas ang Diyos, hindi lang tayo. At gagamitin tayong lahat para matupad ang kalooban ng Diyos na ang kaligtasan may bahagi sa iba. Kung hindi tayo magbabahagi, hindi sila masisave. Nag-agree ba kayo sa akin po? Amen. Kaya sabi ng Panginoon, the harvest is plentiful, but the workers are few. So ito po yung ating titingnan ngayong umaga. Titingnan natin ito sa Philippians chapter 2, verse 13. Ito po. Sabay-sabay po, basahin natin ito. Okay, ready? Read. For it works in you both to will and to do for His good pleasure. Ibig sabihin dito, for it is God who works in. Sa atin po. So meron tayong built-in at yun ang reason kung bakit sabi sa Tagalog, sapagat ang Diyos ang nagbibigay sa inyo ng pagnanasa at kakayahan na maisagawa ang kanyang kalooban, ang God-given goal. Ang kanyang kalooban. Kaya sasabihin, Pastor, napakahirap naman yung God-given goal. Amin ko sa inyo, totoo, hindi po yun mahirap. Imposible. Hindi mo yung kaya ko, ikaw lang. Kaya, yun ang ating tinitingnan ngayon. Kung paanong ito ay magiging possible sa ating buhay. Paano ito ay mangyayari sa ating buhay. Na ang God-given goal, may press on natin towards success na mapagtagumpayan natin yun na pagdating ng dulo ng ating buhay at the end, sabihin natin, I'm victory in Jesus, my Savior, forever. Purihin ang Panginoon sa kanyang banal na salita. Amen po. Siya nagbibigay ng pagnanasa at kakayahan na maisagawa ang kalooban. Kaya, tinan niyo po, pero ang nakalulungkot nito, 9 out of 10, ayon po sa survey, 9 out of 10. Pero mo yun? Isa lamang ang lumulusot, 9 out of 10. Okay, tinan niyo. Natatakot silang simulan kung paano yung God-given goal na ito pagsimulan niya sa buhay niya. Yung iba ay natatakot. Naiiwan sila na-stuck sila sa problema. Ito, papakita ko sa inyo kung ano itong mga problemang ito. Financial. Sino sa inyo ang may problemang pinansyal? Sige, taas ang kamay ng mga Pinoy. Hindi naman nakakaya yun. Hindi ba? Sino sa inyo ang may problema sa relationship? Taas ang kamay na mayroong relational issue sa kanyang buhay. Sabi sa IFB yan, complicated. Okay. Ngayon, sino sa inyo ang mayroong emotional problem? Stuck siya sa emotion. May nararamdaman siya sa... Pakitaas ang kamay po. Tingnan niyo po, ilan sa inyo ang mayroong health issue, physical problem? Pakitaas ang mga kamay. May high blood, may diabetes, may kung ano pa yan. Ako'y na-bypass pa nga eh. Bypass survivor ako eh. Now, ilan sa inyo, ito, ang mayroong spiritual problem. Pagdating sa spiritual, hindi maintindihan. Pagdating sa spiritual, nangangapa sa sinasabi ko, dahil hindi mo rin nagbasa ng Bible. Sino sa inyo ang hindi nagbabasa ng, huwag na kayong tataas ng kamay, wag na. Sasama loob ko, pag nagtaas kayo ng kamay, na hindi kayo nagbabasa ng Bible. Masakit sa kalooban ko. Ito pa isa. Ilan sa inyo mayroong educational problem, hindi ako nakatapos ng pag-aaral. Pakitaas ng kamay. Hindi ako naging successful dahil may kakulangan sa edukasyon. Kung titingnan ninyo ito, financial. Sabihin nyo, unditin nyo yan financial, relational, emotional, physical, spiritual. 1, 2, 3, 4, 5. Yan ang common problem na umiikot-ikot lang ang buhay ng tao. Doon lang, sa 5 yon. Nasusundan niyo pa ba ako doon? Doon lang umiikot-ikot. Iba-iba ang details, pero doon lang umiikot-ikot. And today, we will talk about hindrances. Ito po, umahad lang. Ito po, natutuon ka doon sa problem and then you cannot move on. Hindi mo tuloy magawang mag-level up sa iyong faith. Hindi mo tuloy magawang maisakatuparan ang God-given goal sa iyong buhay.
Kaya, merong mga hindrances na ito na atin titingnan at ito yung hindrances na ito para ma-achieve natin yung God-given goal, para ma-achieve natin yung success. Yung success, pag sinabi kong success, mga minamahal ng Panginoon, may kinalaman ito sa earthly success. Yun ang posisyon mo sa lupa, yun. Katagumpayan mo. Katagumpayan mo sa relasyon sa asawa, pinansyal, katagumpayan. This is earthly success, actually. Pero yung God-given goal, yun ay may kinalaman doon. Kung tayo ay naging successful dito, ay makikita natin dito na matuturuan tayo ng Panginoon, there's a way. Meron paraan para ma-achieve natin to. How to overcome these problems. Ano yung nag-i-intimidate sa atin, ano yung nag-i-hinder sa atin para magawa natin ito. Amen po. At titingnan natin ito sa buhay ni David na very unlikely mula sa pagiging shepherd boy, maging king, maging hari siya ng isang powerful nation na katulad ng Israel. At hanggang ngayon, kinikilala ang kanyang pangalan. Yung achievement na yon, hindi madaling maganap. Hindi madaling ma-attain. Amen po? Now, dito sa 1 Samuel 17, chapter 17, verse 1 to 52, sabihin mo nga sa katabi, homework natin yan. Homework. Hindi ko na yung pababasa sa inyo na isa-isahin natin. Pero explain ko. Okay? So, ito is talagang imposible na si David maggapi niya si Goliath. Alam niya ba si Goliath? 9 feet tall. Nakakita na ba kayo ng 9 feet tall? Nakikita lang natin mga 7-footer na basketball player. Meron tayong makakita ng 9 feet tall. Na pagkalaki-laki na helmet lang niya, yari sa tanso. At yung kanyang breastplate, 166 pounds. Yung panakip niya sa dibdib, 166 pounds. Gaano kalaki itong taong ito? At si David ay pangkaraniwan lamang ang size. At, mind you, nung nangyari itong event na ito, si David ay 15 years old lamang, teenager, na shepherd boy. So, tinan nyo, kaya itong mga reasons na ito kung bakit imposibleng mangyari ito, siya ay bata pa. Okay? Napakabata pa actually. Siya ay shepherd lamang at hindi siya warrior. At ang makakalaban niya, eksperyensadong warrior. Eksperyensadong mandirigma si Goliath. Na ubod ng laki na, meron pang karanasan. Champion na ito sa digmaan. Kaya napaka-imposible. Para bagang nakikita natin dito si Manny Pacquiao, nung bata pa siya, tinatalo niya yung mga kalaban niya na pagkagagaling. Ang pangalawang reason kung bakit imposible ito, siya ay napakapayat. Hindi pa husto ang kanyang katawan bilang siya ay 15 years old. At ito pa, ang pinaka-dahilan kung bakit imposible, ang kalaban niya may hawak na tabak, may hawak na sibat. Ang hawak niya is sling. Okay, yung iniikot na gano'n, ang bala bato. Kaya, kung sa titingnan natin talaga, dihadong-dihado, hindi siya maaring manalo. So, ito yung hindrances from being successful. Ito po, titingnan natin. Ang number one reason, bakit nagkakaroon ito ng ganong klase ng hindrance sa ating buhay? Inip. Sabi niyo yung word na yun? Inip dahil sa delay. Hindi instantly mangyayari. Amen po. Ang tagal naghihintay. Alam nyo, dito kung titingnan natin sa 1 Samuel chapter 16 verse 1. Si Saul, inalis na sa pagiging hari dahil siya ay isang pasaway. At saka siya ay presumptuous. Hindi niya sinusunod ang mga tagubilin ni Yahweh. Kaya sinabi ni Lord kay Samuel, si Samuel labis na lungkot, sabi niya, huwag mo ikalungkot ng labis ang pagkaalis ko kay Saul bilang hari. Magdala ka ng langis at pumunta ka kay Jesse, yun ang tatay ni David na may 8 anak, siya nga ang bunso. Pumunta ka doon kay Jesse na taga Bethlehem sapagkat pinili ko na maging hari ang isa sa kanyang mga anak. So, hindi sinabi kung sino. So, ngayon, ito, pagpatuloy natin po ito. No? Nakita natin dito na pumili siya, tapos nung makita yung mga kapatid ni David, pagkapupugi, pagkalalaking lalaki. Siguro iniisip ni Samuel, siguro ito na. Pero sabi ni Yahweh, huwag kang tumingin sa panlabas.
sapagkat ang Diyos ay hindi tumitingin sa panlabas, kundi tumitingin ay sa kalooban. Sabi mo sa katabi mo, salamat na lang kay Lord. Hindi panlabas, pwede ako, di ba? Okay. Di ba? Kahit tayo ganyan na itsura natin, pwede tayo. Okay. Hindi yan tumitingin. Kahit dito tumalo na tayo dito sa verse 11 hanggang 12, tinan nyo. Kaya tinanong ni Samuel si Jesse, wala ka na bang ibang anak kundi yan? Kasi hindi na sinasabi ni Yahweh na gusto niya. Meron pang isa, yung pinakabata. Siya ay pastol ng aking mga tupa, sagot ni Jesse. Sinabi ni Samuel, pasundo mo. Hindi natin sisimulan ang paghahandog hanggang di siya dumarating. Pasundo mo siya. Eto nga, at sinundo. At ng mga anak, ito si Jesse. Siya ay makisig na binatilyo. Teenager pa lang, 15 years old. Malusog, nangungusap ng mga mata. Okay? At siguro singkit din, okay? Pero, at sinabi ni Yahweh kay Samuel, siya ang hinirang ko. Sabi niya, pahiran mo siya ng langis. I-anoint mo siya. So, yun ang hinirang niya. At dito sa verse 13, kinuha ni Samuel ang susidra ng langis, pinahiran si David sa harapan ng kanyang mga kapatid, at mula noon, sabi niyo yung word na yun, sabay-sabay, mula noon, sumakanya ang espiritu ni Yahweh, pagkatapos si Samuel, umuwi na sa Rama. Okay, tinan niyo po. Magmula noon, sumakanya ang espiritu ni Yahweh. So, dala-dala na niya yon. Nasa kanya na yon. At meron siyang nadarama, meron siyang pagnanasa at binigyan siya ng kakayahan na maisakatuparan ang kanyang kalooban tulad ng ating tinitingnan kanina. Amen po? So nakikita natin. At si David, hindi naman po siya, hindi naman siya naiinip. Pero nakikita sa kanya, meron siyang desire. Meron siyang parang nagdadrive sa kanya na pumunta lagi ito sa digmaan kay Saul. Ito po sa verse 12 to 15 ng chapter 17. Nang panahon yun, mahina na ang kanyang tatay. Kaya yung kanyang ama, mahina na. 8 ang anak niya lalaki, si David ang pinakabata. Ito ang panganay niya, mga matatanda, si Eliab, Abinadab, si Shama. Ang 3 pinakamatanda sa kanyang mga anak, nakikipaglaban na kasama ni Saul. Warrior na itong mga kapatid niya. Samantalang sila kasama ni Saul sa pagidigma, si David ay nagpaparot. Tinin yung word na yun, nagpaparot pa rito. Panay ang punta niya doon sa digmaan. At pagkatapos, nagdadala siya ng merienda sa mga kapatid niya. Nagdadala siya ng pagkain na medyo mag-i-enjoy mga kapatid niya. Inumin na inihanda ng kanyang tatay, pinadadala siya. Nagpaparot pa rito. Meron siyang interest. Nandun sa kanyang pagnanasa na yon. At feel niya, meron siyang kakayahan para maisakatuparan ng kanyang kalooban. Kaya, nagpaparot pa rito siya, pero bumabalik siya uli para alagaan ang mga tupa ng kanyang ama. Amen po ba tayo doon? Ito ang tanong sa inyo. Ang bawat isa sa atin may purpose ang God. Siya nagbigay sa atin yan. Siya naglagay sa atin yan ng desire na yan, kakayahan. Nagbigay siya ng pagnanasa at kakayahan sa iyong puso. At kaya ka naririto, kaya ikaw ay nauuhaw sa salita ng Diyos, kaya ikaw namimiss mo, na-experience mo na pag nag-worship, na-experience mo, tinatouch ka ni Lord. Nakaka-addict. Tama ba yan? Pagka na-experience mo, parang gusto mong ma-experience ulit. Nakaka-addict ang presence ng God. Yung gustong-gusto mo lagi, nasa presensya ka ng Panginoon. Ang tanong, what is holding you back? Ano yung pumipigil sa iyo? Ano yung fear na hindi mo ma-express? Ano yung fear? Ano yung nag-hold back sa iyo? Bakit hindi mo magawa na mag all the way para ikaw ay makapag-serve? Amen po. People in your life, yung mga tao sa paligid mo, mga family, yung edad mo, sabi mo, bata pa kasi ako, o matanda na ako, ay hindi ko magawa. Maaring sabihin mo yung gender, ikaw ay babae, hindi pwede. O ikaw ay, yung iniisip ay, yung iyong itsura. Di ba, sabi ng Panginoon, hindi siya tumitingin sa panlabas. Tumitingin siya sa puso, hindi ba? Salamat na lang, hindi nakasamang itsura, hindi ba? Napakabuti ni Lord. Kung pogi lang ang pastor, hindi na ako pwede. Okay. Tapos ang Panginoon
ay hindi tumitingin sa panlabas. Ang tinitingnan niya ay ang kalooban. Doon tayo inuuna muna niya yung inward natin. Amen po? Yung iba, iniisip, hindi ako pwede, wala akong edukasyon. Baka hindi ako pwede mag-lead sa church. Hindi ako pwede. Tignan niyo, marami kang iniisip na negative. Ang mas nakalulungkot pa nito, ito po, mas nakakalungkot pa, kung sino yung taong labis na nagmamahal sa iyo, ang siya pang humahad lang na ikaw ay maglingkod, na ikaw ay mag-church. Yung pang humahad lang. Ay sabihin ko sa inyo, totoo yan sinasabi ko. Parents, yung mga kaibigan, yung mga mahal sa buhay, yung pang humahad lang. Kaya mga minamahal ng Panginoon, ito po nakita ko. Meron isang kabataan, umattend ng retreat, napuspos. Puspos, lagi umiyak. Pag uwi sa bahay nila, ayaw nang makinig ng secular. Ito'y pasaway na bata. Ito'y napakapasaway na bata. Pero ayaw na. Ayaw na niya makinig ng mga secular. Ayaw na niya ng usapang hindi maganda sa bahay. Naiba siyang bigla. Gusto niya mag-serve kay Lord. Sabi niya, ayoko na pong mag-aral. Gusto ko maglingkod na lang kay Lord. Don't get me wrong. Hindi ko tinotolerate yun. Hindi ko tinotolerate yung mga kabataan. Sabihin, ayoko na pong mag-aral, magsiserve ako kay Lord. Hindi ko po tinotolerate yun. Sabi ko, hindi pwede yan. Mag-aral ka. Kasi mas mahalaga na ikaw ay may edukasyon. Amen po, hindi ko tinotolerate. Pero, itong magulang, pinigil. Huwag ka na mag-church. Hindi na nag-church. Hindi ko na nakikita. Bakit ganun? Pinag-aral sa Maynila. Napariwara. Napariwara ng buhay niya. At hindi na ako makakapagsalita pa ng iba pang bagay. Baka matuko niyo sinasabi ko. Napariwara ng buhay. Now, tinan niyo po, mga minamahal na Panginoon. Pag mayroong plano ang Diyos sa iyo, may kukontra. May kaaway ba ang Diyos? Gagamit ito ng mga taong nakapaligid sa iyo para ikaw ay ma-discourage. Amen po. Yun ang pangalawa nating dahilan. Discouragement. Nagkakaroon ng discouragement ang puso. Everyone was afraid. Natatakot. Tingnan nyo, kay David, sa case ni David, walang nag-iisip na kaya niyan talunin si Goliath. Wala. Lahat sila kontra. Sa aking pagsiserve kay Lord, walang nag-iisip na ako'y magtatagumpay sa pagiging pastor. Opo. Actually, nung ako'y nasa New York, pinipigilan ako ng aking mga kapatid na huwag na akong umuwi sa Pilipinas. At yung isang kapatid ko na umuwi na kay Lord, sabi niya, ako, sige, kung uuwi ka, magtayo tayo ng business, tapos pangasiwaan mo. May sinasabi siya sa akin. Sabi, kung gusto ko lang naman magtrabaho, bakit pa ako uwi sa Pilipinas? May trabaho naman ako sa US. So maraming ahadlang, maraming may pangamba, maraming hindi maniniwala sa iyo, sa iyong calling. Marami. At alam ko po, yung iba sa inyo, nararanasan nyo na yan. No, walang hopeful na ikaw ay magiging victorious, na ikaw ay magiging matagumpay sa iyong ministry. Walang nag-iisip ng ganon. Amen po? Nobody believes that you can fight the giant in your life. Wala. Nasusundan niyo pa ba ako? Wala. Nag-iisa ka. So, ngayon, tinan niyo po, lahat sila natatakot at nakukonvince nila ang isa't isa sa takot nila, sa pangamba nila. At yung pangambang yon, don't get me wrong po, dahil sa pagmamahal. Kaya pinipigilan. Hindi naman ako pinipigilan dahil galit sila sa Diyos. Pinipigilan nila ako dahil ayaw nila ako ma-prostrate. Galing na ako sa frustration sa buhay sa Pilipinas, naando na nga ako sa Amerika, nakaka-experience ng success. Tapos biglang, dahil sa relihiyon, uuwi sa Pilipinas? Hindi naman naiintindihan yon na ito si calling. Ang tingin naman sa mga Christian at saka born again ay religion. Sabihin ko sa inyo, lalo na kayong mga first time, ay hindi po religion. Hindi concern ang Diyos, hindi niya gusto ang relihiyon, mas gusto niya ay pakikipagrelasyon. Ang lahat ng tumanggap at nanalig sa Kanya kay Jesus ay pinagkalooban niya ng karapatan na maging anak ng Diyos. Sa mga katuwid, relationship ang gusto niya. Hindi yung Diyos na mahirap abutin, kundi siya Father, maging Ama.
Sa lahat ng tumanggap, patanalig sa Kanya ay pinagkalooban ng karapatan maging anak ng Diyos upang ipakilalang anak. Anong ginawa niya? Sa Galatians 4:6, pinagkalooban ng Espiritu ng anak upang makatawag sa Kanya, Ama, Ama ko, hindi ka na alipin kundi anak sapagkat anak, ikaw ay tagapagmana ayon sa kalooban ng Diyos. So, yun ang Kanyang ginawa sa atin. Yun po ang gusto niyang mangyari. Kaya, mga minamahal ng Panginoon, ang totoo nun, ito, tingnan niyo. Sa 1 Samuel 17, verse 8 to 11, tingnan niyo yung senaryo. Araw-araw itong si Goliath, okay? Sumisigaw si Goliath sa mga Israelita. Bakit kailangan pang maglaban tayong lahat? Pumili na lang kayo ng ilalaban sa akin kapag ako'y natalo. Alipin ninyo kaming lahat, ngunit pag siya naman ang natalo ko, kayong alipin namin. Ayun ang sabi niya. Hinahamon ko kayo, mga Israelita. Pumili kayo ng ilalaban ninyo sa akin. Hindi pa pinapanganak si Manny Pacquiao noon. Okay, ngayon. Hinahamon ko kayo, mga Israelita. Pumili kayo ng ilalaban sa akin. Nang marinig ito ni Saul at ng mga Israelita, ano nangyari? Nasiraan sila ng loob. Natakot. Ang ibig mong sabihin dito, nung naghamon si Goliath, ang sigaw nila, atras, atras, hindi natin kaya. Yun ang kanilang sigaw. Atras. Tingnan nyo, pag meron akong tinatanong, halimbawa may meeting tayo, o kaya sa isang room tayo, tapos may tinanong ako, alam nyo, yung tropa, nakausap ko, puro nakatungo. Hindi titingin sa akin ng eye to eye kasi baka tawagin ko, o sige, sabihin mo sa akin ang sagot. Di ba? Yung pag ikay tumungo, ibig sabihin, atras ka na, huwag ako tatawagin ninyo, huwag ako. Amen ba tayo doon? Totoo ba yan? Lalo sa school, pag may tinanong, tapos hindi mo alam, nagtatago ka sa ulo ng kaharap mo, ito yung ulo niya, tapos magtatago ka ron, para hindi ka makita. Now, ang mga tao ay madaling ma-demoralize. Demoralize. Kaya, nakaranas na ba kayo ng ganitong situation po? Na ang tingin sa iyo ay ikaw ay hopeless. Ikaw ay walang pag-asa. Sa aming magkakapatid, ako lang ang batang lansangan. Mga desente, mga kapatid ko, ako batang lansangan. Lumaki sa kalye, Jeff Rocks. Kaya, ang tingin sa akin, pati ng mga teacher ko, hopeless ako. Tapos, noon nagsasakristan ako sa simbahan, pag nagalit sa akin, ito, Jesus na Jesus pa naman ang pangalan. Tapos, nagsasakristan pa, luko naman. Lahat ng negative sasabihin sa iyo at mga minamahal ng Panginoon. Nakaranas na ba kayo ng sinasabi ko? Lahat ng tao sa paligid mo magsasabi na, alam ba, sinabi mo, gusto ko maging engineer, gusto ko maging doktor, gusto ko maging aktor. Hindi mo yan kaya. Mahina ulo mo. Nakaranas na ba kayo na kayo ay nadi-discourage ng ganon? At silang lahat nakukonvince na ng mga negative thoughts tungkol sa iyo. Amen po. Iniisip nila na hindi natin makakaya o magse-serve. Nung araw po ako, nung ang mother ko umalis na, nagpunta ng Amerika. So wala na ako ipinagdadrive. Kasi pinagdadrive ko siya lagi Naghanap agad ako ng trabaho. At ang trabaho ko noon, messenger. Nagdi-deliver ako ng telegrama. Ang kumpanya ko ay PTNT. Natatanda yung PTNT? Okay. So nagdadrive ako motorsiklo. So nagtatrabaho ko ng 7 to 3. Pagkatapos, ang aking school, 5:30 to 9:30. Nag-aaral ako panggabi. At araw-araw yon, full-time na nagtatrabaho ako. Hindi naiisip ng kapatid ko. Sabi, hindi ko akalain. Itong si Boyeng tatagal ng pagiging messenger. Hindi niya akalain. Natatandaan ko yan, sinabi niya sa akin, hindi ko akalain na ikaw tatagal sa pagiging messenger. Tumagal ako. Pero hindi ganito sinong matagal, 11 months lang, tapos nag-business na ako. Pero mga minamahal ng Panginoon, walang naniniwala dahil ikaw ay merong nakaraan na nakikitang ugali mo na ang tingin, yung ka pa rin, hindi ka maaaring magbago. Church ka pa, tapos ganyan ka naman. Narinig niyo na ba yan? Amen ba tayo doon? So, ang nangyayari po, ganito, kaya sila ay patuloy na nakikinig sa maling tinig.
Sabihin niyo yung word na yun. Patuloy na nakikinig sa maling tinig. Maling tinig. Ulitin yung word na yun. Maling tinig. Itong si Goliath, sa 1 Samuel 17 verse 16, tinan niyo po. Sa loob ng 40 days, ito, lumalapit at naghahamon umaga't hapon. So, sabi, takbo, hindi natin kaya. Atras, hindi natin kaya. So, naririnig mo araw-araw, naghahamon, tapos nakikita mo araw-araw bahagang buntot, kaya ito, nakinig ka doon sa maling tinig. Amen po. Marami ka naririnig ng mga negative na mga salitang laban sa iyo, sa mga nakaraan mo, yung mga nagawa mo, kaya ka nagkaganyan, sinisisi ka, kaya ka nagkaganyan. Pero sa John chapter 10, verse 27, merong key kung kaninong tinig tayo dapat makinig. Sabi rito, sino pinakikinggan ng mga believer? Sabay-sabay, pasahin niyo po. Pinapakinggan ng aking mga tupa. Isa pa. Ang aking tinig, at sila'y aking kilala, at sila'y sumusunod. Amen. Kaninong tinig ang pinapakinggan mo lagi? Tinig ng mga taong puro may mga negative tungkol sa gobyerno. Ano naririnig mo? Where do you listen? Ano yung pinakikinggan mo? Ano yung pinapanood mo? Ano yung tinitiktok mo? Tinitiktok. Pero, ang sabi rito, salita ng Diyos, ang mga tupa niya, my sheep, ito sabi niya rito, my sheep hear my voice. And I know them and they follow me. Sumusunod sila sa akin. So ikaw, sinusunod mo yung tinig na may sinasabi sa iyo na nagdudulot sa iyo ng pangamba. Nakikinig ka rin sa mga advice ng mga tao. You hang around with fearful people, yung mga taong lagi may pangamba, lagi may negative tungkol sa future, lagi may negative na sinasabi, at yun ay nakakahawa. Lagi kami narinig ng mga negatibo, yun ay nakakahawa. Sabi niyo word na yan? Sanay na tayo dyan sa nakakahawa dahil kagagaling lang natin sa COVID. Now, sabi rito sa 1 Corinthians 15 verse 33, ito ang nakakahawa, tinan niyo. Sabay-sabay. Kaya ingat kayo, ang masasamang kasama nakasisira ng magandang ugali. Okay, isa pa. Okay, kayo naman magbasa. Ready? Read. It is contagious. So iwasan mo, don't hang around with negative people. Sapagkat, sabi rito, do not be deceived, evil company corrupts good habits. Bigla, nag-high school lang itong batang ito, nag-iba na ang ugali. Dati-dati ito hindi marunong magmura. Abay, nung pag-uuwi na lamang dito, mura dito, mura doon, kasi lahat ng kaeskwela niya ay nagmumura. Napasama ako sa mga ganon. Ay, wala akong alam kung di pagmumura. Matuwa't magalit, nagmumura. Natutuwa ka sa isang bagay, mura. Nagagalit ka sa isang bagay, mura. Lahat na lang ilagi nagmumura. Tingnan niyo po, ang masamang company, evil company, corrupts good habits. Kaya sabi rito, mag-iingat tayo sa mga ganito. At isa pang reason, tingnan niyo po, gustong-gusto natin ng approval ng mga tao. Kaya kinakailangan yung lahat ng ginagawa natin, may approval ng mga tao. Amen po ba tayo doon, mga minamahal ng Panginoon? Natatakot tayo sa disapproval. Natatakot ka na ikaw ay ma-reject ng grupo. Gagawin mo lahat-lahat para ikaw ay in sa grupo. Gagawin mo lahat-lahat kung nagyoyosi sila, yosi ka din, iminom sila, inom ka rin. Gagawin mo. Pero yung masamang company, evil company, corrupts good character. Mababago ang iyong habits, mababago ang iyong pag-uugali. Amen po ba tayo doon? Ang sariling kapatid ni David, ito po, kinu-question ang kanyang motibo ng kanyang mga kapatid. Pero kung ikaw naghahanap ka lagi ng approval ng mga tao, mauubos ang panahon mo sa mundo. Hindi mo makakamtam ito. Si Jesus ay hindi niya nakamtam ang approval ng mga tao. Lahat ng ginagawa niya, marami nagdi-disapprove sa ginagawa niya. Lalo na yung mga religious people.
magdi-disapprove. Kaya ang kinakailangan po na to, tayo po ay magkaroon ng stand. Tayuan natin ang ating pagkatawag. Amen po. Basahin natin dito sa 1 Samuel 17, verse 28 to 29. Ito, tinanin niyo to. Pati mga brothers niya, itong brother niya ito, narinig ni Eliab na kanyang pinakamatandang kapatid nang siya magsalita sa mga lalaki. Kaya't ang galit ni Eliab ay nagningas labang kay David. At kanyang sinabi, bakit ka lumusong dito? Kung baga sa atin, ba't ka ba nakapunta? Punta ba rito? Ba't ka ba lumusong dito? At kanina mo iniwan yung kaunti. Tupa na sa ilang kakaunti na nga, iniwan mo pa. Nalalaman ko ang iyong kapangasan at ang mga kasamaan ng iyong puso sapagkat ikaw ay lumusong upang panuurin ang labanan. Sinabi ni David, ano bang ginagawa ko ngayon? Hindi ba't salita lamang? Nakita niyo na ba yun kung paanong overreaction ang mga tao sa iyo? Nakaranas na ba kayo nun? Ay, napakarami ko pong, minsan, bilang pastor, hindi ka pwedeng mag-discipline. Pag ikaw ay nag-discipline, ako ay, ang mga dinidiscipline ko, magiging judge and jury laban sa akin. At kung sino makausap nila, naniniwala sa sinasabi nila. Pero ang totoo nun, ayaw lang nilang tumanggap ng pagpapakumbaba at maituwid. Naranasan niyo na ba yan na kayo itunuwid pagkatapos bigla kang sumimangot at nagalit? Naranasan niyo na ba yan? Pakitaas nyo nga, tinan ko nga kung sino yung gayon. Okay. Hindi ba, ayaw natin makukorek para bagay yung ego natin natapakan. Pero sa church setup, nagkukorek, nagtuturo, nagkukorek, nagdidisiplin. Kaya tinan yung mga minamahal ng Panginoon, ito masamang, yung kapatid niya mismo, yung kanyang family mismo, ito ang kumokontra sa kanya. At kumisan ka manggagawa mo mismo. Because of envy, na tinatawag na kapalumuti sa salitang, ako'y merong banal na pagkainggit sa inyo, pastor. Inaamin naman, kaya lang banal na pagkainggit. Narinig niyo naman yung salitang banal na pagkainggit? Banal na pagkainggit. Para bang naisip ko lamang, sir, kayo naman po, nakita ninyo itong church, kumbaga sa sine, patapos na ang sine nung kayo pumasok. Hindi nyo nakita kung paano nagsimula, kung paano yung pagtsatsaga, kung paano yung mga pagsubok na dinanas. Hindi nyo po nakita yon. Pero lahat tayo, merong pinagdaanan. Wala sa inyo nang basta na lang na-achieve ang success nang wala siyang pinagdaanan na commitment, struggles. May po ba tayo doon? Hindi ka naman nakatapos ng pag-aaral ng basta na. Nakatapos ka ng pag-aaral, nabasa ang sapatos mo sa baha. At nasa school ka, natuyo na ang medyas mo, kaya pag uwi mo, mabaho pa mo. Naranasan mo ba yan? Sabagat hindi ka makakaiwas, basa yung dada. Nandito ka nga sa sidewalk, pero baha naman ang kalye. Sa kabilang school, tatapa ka doon. Tapos, anong gagawin mo? Huhubarin mo ang sapatos mo sa school. Di mangangamoy ang paa mo. Buong maghapon. Naranasan mo yon. Hindi ka nang basta nakagraduate. Hindi ka basta nakatapos sa iyong pag-aaral nang hindi ka nagtiyaga. Kaya, kaiingitan ka pag ikaw ay meron ng diploma at nakatapos. Hindi yan basta nangyari. Yon ay pinaghirapan. Amen po. Pinagtiyagaan. Pero a lot of people, meron silang envy, may jealousy. Okay? At hindi lang yon, alam nilang kahinaan mo. Sino sa inyo may kahinaan? Pakitaas mo ang kamay. Alam ng lahat ng nasa tabi mo yan. Na meron kang kahinaan. Ikaw? Magagawa mo yan? Duda ako. Hindi ba? Dahil alam nila ang weakness mo. Sa isang iglap lamang, bibitaw ka. Sa isang iglap lamang, mahihimatay ka. Because that is your weakness. Yes. Kilala ako ng mga nakapaligid sa akin, lalo ng mga nagmamahal sa akin, alam ang weakness ko. Ang di lang nila alam, ay ang strength ng Diyos ko. I am weak, but He is strong. Amen po? Amen po? Alam niyo ba yun, salitang yun? Lord, I am weak, but Thou art strong. Bibigyan niya tayo ng lakas na nagmumula sa Kanya. Sabi niya, not by might, nor by power, but by my spirit, saith the Lord. Kaya hindi sa pamamagitan ng lakas o kapangyarihan, kundi sa pamamagitan ng tulong ko lamang, itong sabi ng Panginoon. Not by might,
nor by power, but by my Spirit, saith the Lord. Amen po. Sarili niyang kapatid, ganon, hindi naniniwala. Well, I believe this saying, big God, big goals. Sabi niyo yun? Big God, big goals. Naniniwala ako sa saying na yan. Hindi ako naniniwala. Sabi ko noon, magkakaroon tayo ng lupa, ng church, pero hindi sa 500 square meter lot. Alam niyo, 500 square meter, ang laki na eh. Kasi ang pabahay pala, mga 50 lamang eh. Hindi ba? Kaya, pag meron kang 500 square meter na lupa, gagawin church, malaki na yon. Ang Bella Mart ay nasa 500 square meters. Nandun lang tayo sa lupang yon. Doon tayo nagsimula. Hindi ko minamaliit po yon. Kasi po, kahit na 500 square meters lang yon, walang may pwestong katulad ng Bella Mart na nandun sa plaza mismo. Kaya yung lugar namin yon ay very significant na lugar. Don't get me wrong. Pero, ang ibibigay ng Diyos sa atin, malaking lupa. Sabi ko, 1 hectare lot, sobra sa 1 hectare, maybe 5 hectares. Pero ibinigay ng Lord sa atin itong 1 hektarya. 10,800 plus square meter, 830 square meters. Ito po yung ating lugar na kinalalagyan ngayon, na imposible na tayo magkaroon. Marami nag-iisip na, napakayabang, napaka-ambisyoso. Wala naman akong pera, paano nangyari ang lahat ng ito? At hindi tayo tinulungan ng mga Koreano, hindi tayo tinulungan ng international world. Hindi po. Ito, mula doon sa blessing na binibigay ng Lord sa church, ito na-accomplish ng church sa tulong at biyaya ng Panginoon. Si Lord. Amen po. Ang Panginoon lahat. Kaya tinan nyo, kaya dito maraming ang magbi-misjudge sa iyo, uhusga, mamisinterpret ang ginagawa mo. Yung akin pong confidence kay Lord, iniisip, ang yabang ko. Yung sinasabi ko na, unless one is born again, he cannot see the kingdom of God. Sabi ni Jesus, ako ang daan, ang katotohanan at ang buhay. Walang makapupunta sa Ama, kundi sa pamamagitan ko. Ang yayabang naman, ang mga born again, parang sila lang ang ligtas. Wala tayong sinasabing ganun po. Ang ligtas ay ang nanalig sa Panginoong Jesucristo, hindi miyembro ng church. Amen po. Hindi yung miyembro ng HTBC ang save. Ang save ay yung tumanggap sa Savior. At sino ang Savior? Jesus. Sino ang Savior? Mas malakas. Sino ang Savior? Jesus. Yun ang sinisigaw natin kanina. At habang sinisigaw natin yan, damang-dama ang presence ng Panginoon. Amen po. Kailangan magdesisyon ka. Anong mahalaga sa iyo? Approval ng tao o approval ng Diyos? Anong pipiliin mo? Approval ng tao, approval ng Diyos. Pinili ko approval ng Diyos. Purihin ang Panginoon. Amen po. Ang pangatlo, ito, may delay, kakaroon ka ng discouragement dahil sa delay, saka maraming tao sa paligid mo na mga may negative. Ito ngayon, magkakaroon ka ngayon ng doubt. Ito, masama ang mangyayari siya, doubt. Hindi ako pwede. Marami kang iisipin tungkol sa iyong sarili. At lalo na ang nagsalita, expert. Pag ang salita sa iyo na hindi mo yung kaya ay expert, maniniwala ka. Expert sa pananaw niya. Tingnan niyo po, dito sa verse 32 and 33 ng 1 Samuel 17. Tingnan niyo. Sinabi ni David kay Saul. Sabay-sabay po, basahin natin. Sinabi ni David kay Saul, huwag manghina ang puso ng sinuman dahil sa kanya. Dahil doon kay Goliath. Ulitin natin. Sinabi ni David sa hari kay Saul, huwag manghina ang puso ng sinuman dahil sa kanya. Ang iyong lingkod ay hahayo at lalaban sa Pilisteyong ito. I decide to fight him. Sabi niya, tinan niyo. Tapos, sinabi ni Saul, ito ang sagot ni Saul, nung hari, expert sa digmaan. Sabi sa kanya, ano sabi niya? Hindi mo kayang labanan ang Pilisteyong ito. Sapagat ikaw ay kabataan pa at siya isang lalaking mandirigma mula pa sa kanyang pagkabata. Kabataan ka pa, nung kabataan niya, mandirigma na siya. Expert ang nagsasabi, mandirigma ang nagsasabi. Anong tendency? Paniniwalaan mo o hindi? Hindi, sabihin sa akin, anong tendency mo? Anong mangyayari? Maniniwala ka o hindi? Maniniwala, expert yung nagsabi sa iyo. Wrong expert.
Kaya kung minsan, ganyan po ang nangyayari. We listen to the wrong experts ng buhay natin. Nakikinig tayo sa mga wrong experts. So, doon, magandang simula na yon para magkaroon ka ng duda sa sarili mo. Magdadoubt ka na, hindi ko nga kaya, hindi ako pwede, hindi ako makapaglingkod, sayang ang oras ko. Ayan. Amen po. So, paano mo tatalunin itong negative thoughts na ito na pumapasok sa isipan mo na dinadala sa iyo? Inihahatid sa iyo itong mga negative na ito. Nakukuha niyo po ba sinasabi ko sa inyo? Amen po ba tayo doon? Amen. Tinan niyo. How to press on. So, yan po ang title natin, di ba? Pressing towards success. Paano how to press on towards the goal? Paano yung God-given goal ma-accomplish natin in our lives? So, how to press on? Una, basahin mo po. Ready? Remember God's goodness in the past. Bawat isa sa atin may karanasan kay Lord. Believer ka man noon o hindi. Nakita mo rito na minithi mo, pinanalangin mo, tapos naganap sa buhay mo. So tayo, pag naaalala natin yung goodness of God, God's goodness in the past, matatandaan mo ito, mariremember mo yon. Tingin mo sa sarili mo, kung minsan, namatayan ka ng mahal sa buhay sa tatay, o kung sino man yun na nagpapaaral sa iyo, na inaasahan mo, sabi mo, hindi na ako makakatapos ng pag-aaral. Pero nakatapos ka. Dahil yung pag-asa mo, nawala. Tapos sinasabi mo, hindi ko na makakayanan. Pero nakayanan mo. Sabi niyo sa akin, meron ba nakaranas ng ganon? Huwag na po kayo magtaas ng kamay. Naranasan niyo yun? Tipong, hindi ko kaya to, pero nakaya mo. Oh, amen po. Oh, at the end, hindi nangyari yung iniisip mo. Hindi nangyari yung pangamba. Ikaw ay sa tipong babaksa ka sa school. Tapos bigla kang nagbago, tapos bigla kang nag-aral. Pagdating ng dulo, ang taas pa rin ang nakuha mo, nagtagumpay. Nag-guess nyo, sinasabi ko? Merong story. Dalawang honor students. Yung isa, valedictorian. At yung isa, matalino, honor student. Tinan niyo po. Tinan niyo itong story na ito. Yung isa na valedictorian, nabuntes. Pagkatapos sa galit ng kanyang mga magulang, ayaw na siyang pag-aralin. Dahil galit ng kanyang mga magulang sa kanya. Gusto siyang pag-aralin ng biyanan, pero sabi ng magulang niya, hindi, huwag kang mag-aral. Parang, dahil ginawa mo yan, maghirap ka, kumapang ka parang ahas. Yung mga ganun salita. Merong isa na honor din to, honor student din. Nabuntis din, ganun din ang senaryo. Nasa college na. Ito, kumukuha ng medicine. Nasa college na. Okay? Malapit na sana. Nabuntis din. Alam niyo naman kung bakit yung mga bagay na yan talaga naman nangyayari, hindi ba? Huwag niyong pupulaan, huwag niyong isipin, ikaw mas mabuti ka sa kanya. Amen po. Huwag kayong mag-iisip, walang nakahigit kanino man. All have sinned and fall short of the glory of God. Lahat ay nagkasala, walang sino mong karapat-dapat sa paningin ng Diyos. Walang karapatan tayo maghusga. Amen po. Sabi ng magulang niya, hindi, magtapos ka. Hindi, pag-aaralin pa rin kita. Nakatapos siya ng medisina, espesyalista pa. Magandang buhay niya. At yung isang kaeskwela niya na valedictorian nila, naghihirap hanggang ngayon. Kaya pag sa reunion nila, nanglilimahid yung isa naman na mamayagpag ang itsura niya. Hindi po ba? Hindi ba yung mga kapalaran na gano'n? Maling pananaw. Pag pinakinggan mo yung mga maling pananaw, amen po? Nakikita natin dito. Now, si King David ay hindi ganyan ang kanyang thinking. Remember God's goodness in the past. Parehong hindi mananampalataya nung kinukwento ko sa inyo, kinukwento ko. Pero ang kinukwento ko lang sa inyo ay dalawang magkakaibang approach. Yung isa hindi marunong magpatawad, kaya gumapang kang parang ahas. Yung isa naman, pinatawad siya, hindi, magpatuloy mo anak, tatapusin mo yan, makakaya mo yan.
nakatapos ng pag-aaral, espesyalista pa ngayon. Now, ito ang aking point. Bakit ko sinasabi sa inyo itong mga bagay na ito? Kung yung hindi mananampalataya na yon, Panginoon, tinan niyo po, ay hinipo rin siya ng Diyos para magkaroon ng habag. Amen po. Alam niyo kung minsan yung walang tiwala sa Diyos, walang habag. Alam niyo yun, noon pa ay kumikilos na ang Diyos. Naniniwala ko isang araw makakasama natin dito yung kinukwento ko sa inyo. Napakaraming hindi mo akalain na makakasama mo rito. Tsurang babaeng to na andito pala. Ito yung utang sa akin na hindi nagbayad, katabi ko pa, che. Ganyan, di ba? Pagkatapos, hinipo ng Lord, pagkatapos ngayon nakakasama mo na, tapos co-worker mo, tapos ibang-ibang ugali niya. Mga minamahal ng Panginoon, ang Diyos hindi tumitigil sa paggawa sa buhay ng tao. Amen po? Hindi siya tumitigil. Tapos tinan niyo ito. Sabi dito, si King David, dinidiscourage siya ni Saul. Kasi sa verse 36 to 37 ng Samuel 17, tinan niyo po. Sabi niya, hindi mo kaya, anong sagot ni David? Nakapatay ang iyong lingkod ng leon at mga oso. Wala niyo ba? At ang Pilisteyong ito na hindi tuli ay magiging isa sa kanila. Yamang kanyang hinahamon ang mahukbo ng Diyos na buhay. Sinabi ni David, okay, ito gusto kong basahin ninyo. Sinabi ni David, basahin niyo po, ang Panginoon na nagligtas sa akin sa mga kuko ng leon at ng oso ay siyang magliligtas sa akin sa kamay ng Pilisteyong ito. At sinabi ni Saul kay David, at samahan ka na. Wala na siyang nagawa. Humayo ka at samahan ka ng Panginoon. Kasi ang kanyang attitude, lagi siya nagtitiwala ay sa Diyos. Mahirap mamuhay na ikaw ay walang Diyos. Mahirap mamuhay na ikaw ay walang tiwala sa Diyos. Mahirap mamuhay ng tiwala mo ay sa sarili. Amen po. Kailangan natin yung ating tiwala na yan sa Diyos sapagkat ang Diyos ay laging kumikilos in mysterious way. In a mysterious way. Alam ko yung mga kinukwento ko sa inyo yung mga tao, isang araw makakasama na natin dito. Hihipuin siya ng Lord. Amen ba tayo doon? Mga minamahal ng Panginoon. Now, dahil siya, ang pananaw niya, sabi niya, the Lord who delivered me from the paw of the lion and from the paw of the bear, He will deliver me from the hand of this Philistine. Sabi niya, ang Diyos, ang Panginoon na nagligtas sa akin sa kuko ng leon at oso ay siyang magliligtas sa akin sa kamay ng Pilistiyong ito. At sinabi ni Saul kay David, ito na sabi niya, humayo ka, samahan ka ng Panginoon. Kasi merong isang tao na napakataas ng pagkilala sa Diyos, kaya pati itong si Saul na pinanghihinaan ng loob, sinabi, sige, humayo ka, patnubayan ka ng Diyos, purihin ng Panginoon. Amen po. So ang una, remember God's goodness in the past. Ang pangalawa, use what you have now. Kung ano ang meron ka, gamitin mo yon. Tingnan nyo. Huwag ka nang maghintay pa na magkaroon ka ng wala sa iyo. Don't wait for something you don't have. Magkaroon lamang ako ng kotse, makakapagtrabaho na ako. Magkaroon lamang ako ng ganito, ng sapat na puhunan. Makakaroon ako ng negosyo. Maraming mga nag-iisip, wala akong puhunan kaya hindi ako nakapagnegosyo, wala akong ganito, wala akong ganito. Ang isip niya laging sa kulang. Hindi naiisip kung sino ang maghuhusto ng kakulangan ay ang Diyos. So, lagi mo sinasabi, I don't have enough money, wala akong pera, wala akong edukasyon, wala akong koneksyon, wala akong opportunities. Wala ka, sinabi mo na dinideclare mo ng dinideclare ang wala. Kaya, tinan niyo po, hindi yan tuloy ang nangyayari sa iyo. Kasi naisip mo, hindi mo kaya, wala akong kakayahan, wala akong koneksyon, wala akong pera, wala akong edukasyon. Kaya, puro yun ang walang nangyari sa buhay. Mga minamahal ng Panginoon, may kinalaman ito sa success story ng maraming tao. Maraming tao. Nung kami noon, nagbakasyon dito sa Pilipinas, wala kami sasakyan nung panahong yon. Nung kami nagbakasyon ni Pastora, wala kami sasakyan. Yung aking brother-in-law, mahusay makisama. So, ang ginawa niya,
Pinuntahan niya yung kaibigan niya na mayroong rest house sa Baguio. Pagkatapos, di kulang pa kami ng sasakyan. Hiniram pa rin niya yung van niya. So, ginamit pa rin namin. At makyat kami sa Baguio. At tumira kami sa bahay niya. Napag-alaman ko, habang kami nandun sa kanyang bahay bakasyon na pagkaganda-ganda, yari sa kawayan, pero moderno ang loob. Mapakayaman. Yung palang may-ari noon, yung tatay, no read, no write. At siya ay kargador sa Divisoria. Dati. Tapos, dahil sa kanyang pagiging kargador, nadiskubre niya ang source ng mga gulay sa Baguio. At ngayon siya ay naging gulay king sa Divisoria. Kaya, yung bahay niya, pinahihiram lang niya sa amin, parang walang anuman. Hindi pala problema talaga ang wala kang pera, wala kang edukasyon, kasi siya no read, no write. Ang pangalan ng anak niya, Samper. Ay mo, class ang pangalan no? Samper. Yung pala ibig sabihin no, Sampera. Narinig niyo na yung kwento niya sa akin. Sino nakarinig na yung kwento ngayon? Narinig niyo na. Tanong niyo, mahilig ako mag-ulit eh. Pero merong meaning yung sinasabi ko. Hindi hadlang ikaw no read, no write. Hindi hadlang na ikaw ay walang puhunan, na ikaw ay kargador lamang. Dahil ngayon ay milyonaryo sila. At yung mga anak niya, edukado, siya nangangasiwa ng negosyo nila. Mga minamahal ng Panginoon. Don't give up. Trust God. Amen. Amen po. Ito pa, tinan nyo. Use what you have now. Pero, ang totoo nun, ito naman ang tendency ng mga tao sa iyo. Ang tendency ng mga tao, bibigyan kanya ng load na mabibigatan ka. Ito, tingnan nyo sa 1 Samuel 17, verse 38 to 40. Tingnan natin itong istorya na ito. Nung si David, lalaban na ngayon kay Goliath, di si Goliath, kung todo meron niyang mga breastplate, may mga nakalagay dito na mga tanso, may helmet, okay, may tabak. Siya wala kahit ano. So, ang ginawa ni Saul, ipinasuot ni Saul kay David ang kanyang mga kasuotan. Kanyang inilagay ang isang helmet na tanso. Oh, may tanso si Goliath. Eto iyo, may tanso ka rin sa ulo. At kanyang sinuutan siya ng metal na saplot sa katawan. Yung meron pong breastplate na metal din. Ibinikis ni David ang tabak sa kanyang kasuutan. At hindi niya nagawang makalakad pagkat hindi siya sanay sa mga ito. Isipin mo, imaginein mo sarili mo, pagkaliit-liit mo, pagkatapos lagyan ka ng helmet na mabigat, lagyan ka ng mga tanso sa katawan niya. Di siguro pag nakasya, lalo ka matatalo. Hindi na siya makahakbang. Kasi sabi niya, Sir, sabi niya, hindi ako sanay dito. Kahit sinabi ni David kay Saul, hindi ako makakalakad na dala ang mga ito sapagkat hindi ako sanay sa sinusuot niyo sa akin. At hinubad ni David ang mga iyon. Pagkatapos ay hiniwakan niya ang kanyang tungkod sa kanyang kamay at pumili siya ng 5 makikinis na bato mula sa sapa. Isinili ito sa kanyang supot at na pastol, yung supot niya, nilagay niya yung bala niya doon. Hawak niya ang kanyang sling, hindi tirador. Tinranslate sa Tagalog, tirador. Ganyan ang tirador, di ba? Hindi ganun yon. Sling yon. Okay, now, sa kanyang kamay at siya lumapit doon sa kay Goliath, sa Pilistino. No, kanya, nilabanan niya sa pamagitan nun. Now, tinan niyo po ang aking point dito sa ating pinag-uusapan na ito. Pag ikaw ay susunod sa Diyos, merong opposition. Yung kaaway ng Diyos, pipigilan ka. Merong opposition. Kaya, maglo-load ito ng mga heavy things sa iyo. Bibigyan ka niya ng heavy loads sa buhay mo. Mabibigat, may kabigatan na ang ilo-load sa iyo. Amen po? Kaya mag-iisip ka ngayon. Merong heavy loads sa buhay mo. Now, ang iisipin mo tuloy, pag may kabigatan, one of these days, ang buhay ko ay magkakaroon ng kagaanan. Mag-iisip ka ng one of these days. Sa balang araw, bibigyan ako ng Diyos ng kagaanan sa buhay ko. Now, ang one of these days ay today. Kaya ka na andito ngayon. Hindi isang aksidente na naandito ka ngayon po. Mga minamahal ng Panginoon. Don't get it wrong. Hindi po ako nagpo-promote ng pagsisimba. Hindi pagsisimba ang aking pong isinishare, kundi pagsamba. Anong kaibahan? Ang pagsamba ay pag-aalay. Ang pagsisimba ay para sa iyo. Ang pagsamba ay para sa Diyos.
May iaalay ka sa Diyos at ang iaalay mo ay ang buhay mo. Yan ang nais ng Diyos. Ialay mo ang buhay mo sa Kanya. Binili ka niya sa malaking halaga, nais niya ang buhay mo ay ialay mo sa Kanya. Kaya sabi sa Ecclesiastes 11 verse 4, ang naghihintay sa pagtigil ng hangin ay di kailanman makapaghasik ng kanyang binhi. At ang nag-aalala sa patak ng ulan, hindi makapag-aani. Madilim ang langit, baka umulan. Bukas na tayo mag-ani. Hanggang sa hindi na natuloy, kinain na ng ibon ng kanyang mga palay. Mga minamahal ng Panginoon, huwag tayong mag-procrastinate. Amen po. Use what you have now, today. Gamitin mo kung ano ang meron ka na sa ngayon. Huwag mo nang hintayin yung wala ka na magkaroon ka, kundi kung anong meron ka, gamitin mo na ngayon. Amen po. At dito tayo pupunta sa pangatlo. Encourage yourself in the Lord. Kayo magbasa, basahin po ninyo. Encourage yourself in the Lord. Ano ibig sabihin nito? Bakit kailan ang time, listen, kailan ang time na ini-encourage mo ang sarili mo kay Lord? Time ng kasayahan o time ng kapigatian? Time ng trouble o time ng masayang buhay? Kaya, encourage yourself in the Lord. Merong kabigatan to. Merong sitwasyon ito. Amen po ba tayo doon? It's not a good situation, seemingly. Pero may purpose ang God para doon. Tabi rito, tinan niyo sa 1 Samuel, chapter 30, verse 1. Nasa ibang situation na ito. Nasa ibang pangyayari na ito. Tapos na yung time na yun ng panahon ni David at Goliath, nagtagumpay, naging hari na si David, okay? Siya nag-lead na ng kanyang mga militar. Ngayon, galing sila sa digmaan, umuwi na sila sa kanilang lugar. Eto ngayon, ibang situation to. Parang ipinas forward ko, parang iba ng senaryo ng ating papanuurin ngayon. Para kayo nanonood parang nagkukwento ko sa inyo, ipinipicture ko sa inyo through words kung ano yung nando sa Bible. Sa chapter 30, iba na, nasa ibang eksena. Ikatlong araw na ng sina David ay makabalik sa Siklag, yung kanilang lugar. Now, samantalang wala sila, lumusob ang mga Amalekita at sinunog ang buong bayan. Okay, tapos, wala silang pinatay sa man. Walang pinatay. Wala ka nakitang bangkay. Ngunit binihag nila ang mga babae nila at matanda at bata, pati mga anak. So ano nangyari sa mga mandirigma pagdating nila? Nang dumating nga si David, sunog na ang buong bayan at wala na kanilang asawa at mga anak. So, etong nangyari sa kanila dahil dito, sabay-sabay. Hindi din naman pagilan ng paghihinagpis. Napasigaw sila ng iyak hanggang sa... Tignan nyo. Napasigaw ng iyak hanggang mamaos. Ulitin nyo yun. Nawala asawa mo. Nawala lahat ng mga anak mo. Galing ka sa tagumpay, sa digmaan. Pero habang wala ka, nilusob ang kampamento. Nilusob yung inyong lugar. Sinunog lahat. Tinangay ang asawa at anak. Ano yung tagumpay na ito? So sa ganitong sitwasyon, nakikita ninyo, naghahanap ang tao ng masisisi. Natural sa tao. Kung hindi sa doktor na yan, hindi mamamatay ang tatay ko. Kung hindi dahil sa ganito, hindi magkakaganito. Naghahanap ka lagi ng masisisi at ang nasisisi, nababalingan nila si David. Kaya sabi rito, binihag din ang dalawang asawa ni David, sina Ahinoam at si Abigail. Kaya balisang-balisa si David, nag-aalala siya. Sapagkat naririnig niya pinag-uusap-usapan ng kanyang mga tauhan, nabatuhin siya dahil sa sakit ng kalooban sa pagkawala ng kanilang mga anak, kaya siya dumulog kay Yahweh. Tingnan yung word na yun. Sabay-sabay, kayo naman po magbasa. Tingnan niyo po. Okay, ready? Okay, read. Dahil sa sakit na nadarama nila. Dumulog siya kay Yahweh.
naalala ko itong mga pangyayaring ganito. Naalala ko itong mga sitwasyon na ganito. Meron akong pangyayari, nagkaroon ako ng sitwasyon na ganito. Wala akong nagawa kundi magtiwala kay Lord. Amen po. Sa sitwasyon na ganito. Very interesting. Amen po. Not one person want to encourage David. Sinabi, Palmari, laksan mo ang loob mo, hana sa panig mo ako. Wala. Lahat nag-uusap-usap at gusto siyang batuhin. Balisang-balisa siya. Now, dito sa kanyang kalagayan na ito, tinan niyo, bumaling siya kay Lord. Ang puso niya, ibinaling niya sa Diyos. Ang tiwala niya, itinuon niya kay Lord. Amen po. Pananalig kay Lord, sa grace ni Lord. Amen po. Sa provision, ang God will provide security ng Panginoon sa kanyang kindness, sa kanyang kapangyarihan. Nagtiwala siya. Ay sabi dito, balisang-balisa si David sapagkat pinag-uusapan ng kanyang mga tawa, nang batuin siya dahil sa sakit ng kalooban, ng pagkawala ng kanilang pamilya. Kaya't siya'y dumulog. Nag-worship siya. Dumulog siya kay Yahweh. Amen po. Ano ibig sabihin nito? Meron siyang ugali, godly perspective, ang kanyang pananaw nakatuon lagi sa Diyos. Pag merong sitwasyon, hindi siya napatatangay, kundi alam niya, may gagawin ng Diyos, may gagawin ng Diyos, may gagawin ng Diyos sa buhay ko. Yan. Alam niya, may tiwala siya kay Yahweh. Yung mga awit na gano'n, dapat po nating matutunan yon. May gagawin ng Diyos, may gagawin ng Diyos, may gagawin ang Diyos sa buhay ko ngayon. Napakabuti ni Lord. Amen po. Lagi siyang gano'n. Pagka yung parang ikaw ay hopeless, bumaling ka sa Kanya. Balikan natin yung story nito sa 1 Samuel 17 verse 45. Tingnan nyo ito. Balikan natin ito. Tingnan natin yung attitude niya. Dito, 15 years old pa lamang siya. Yung ating tiningnan kanina, matured na siya. Okay? Dito, binata pa siya. Yung kanina, may asawa na siya. Now, tingnan nyo. Yung binasa natin kanina. Ngayon, binalikan natin yung unang-una kung anong ugali meron siya. Pagkatapos sinabi ni David sa Filisteo, lumalapit ka sa akin na may tabak, may maliit at malaking sibat. Ngunit ako'y lumalapit sa iyo sa pangalan ng Panginoon ng mga hukbo, ang Diyos ng mga hukbo ng Israel na iyong hinahamon. Sa araw na ito, sabay-sabay, ibibigay ka ng Panginoon sa aking kamay at ibubuwal kita. Tingnan niyo, dinideclare niya kung ano yung mangyayari, pero hindi pa nangyayari yan. Hindi pa. Maglalaban pa lamang sila. Ibubuwal kita at pupugutin ko ang ulo mo. Ibibigay ko mga bangkay ng hukbo ng mga Pilisteo sa mga ibon sa himpapawid at sa mamabagis na hayop sa lupa sa araw na ito upang malaman ng buong lupa na may Diyos sa Israel. Purihin ang Panginoon. Amen. This is how much he trusts God. Meron siyang attitude na gano'n na tiwala niya kahit na magkaroon ng pangyayari na parang negative, kay Lord pa rin ang baling niya. Nakukuha niyo ba sinasabi ko? Amen po. Kung may tiwala ka kay Lord sa iyong kaligtasan, may tiwala ka rin sa Panginoon sa iyong pinansyal. May tiwala ka rin kay Lord sa iyong physical. May tiwala ka pa rin kay Lord sa iyong emosyonal. Nagigit siya sinasabi ko? Ang tiwala, buong puso, buong kaluluwa, buong pag-iisip, buong lakas sa kanyang lahat. At ito ang pinakikita sa atin ni David. Sabi nga sa salita sa Matthew 9:29, according to your faith, let it be to you. Kaya, ano nangyari nung labanan niya ito sa pagkakataon to? Teenager pa lang siya. 15 years old pa lamang siya. Amen? Amen po ba? Sabi sa verse 11b, nasiraan ng loob. Sabi dito, tinan niyo po. Nasiraan sila ng loob at natakot. Ano sabi nila? Atras, atras, hindi natin kaya. Pagdating dito, tinan niyo po yung susunod na eksena, naghiyawan naman ng mga Israelita, napugutan niya ng ulo, natalo niya. Nagsigawan ng Israelita, lusob, lusob, mga kasama. Mula sa atras, atras, hindi natin kaya, eto na ngayon siya. Lusob, lusob, mga kasama.
talo na sila. Ulitin ko sa inyo, ito, binibigyan ko lang ng buhay itong verse na ito. Yung una, atras, atras, hindi natin kaya. Ang pangalawa, lusob, lusob, mga kasama, talo na sila. Purihin ang Panginoon. Amen. Yung negative emotion, yung negative thoughts, nakakahawa. Sino sa inyo na yung maliit pa, takot sa momo? May momo dyan. Sino sa inyo takot sa momo? Pakitas na kamay. Lalo na't nag-brown out, may momo dyan. Ay! Hindi ba? Ano ang momo? Nalaman mo na ba kung ano yung momo? Sino sa inyo rito natakot sa manunupot? Di ba? Takot na takot sa manunupot. Sino yung manunupot? Negative thoughts. Kaya mga minamahal ng Panginoon, atras, atras, hindi natin kaya. Pero pagkatapos magtagumpay, lusob, mga kasama, talo na sila. Purihin ng Panginoon sa kanyang banal na salita. Don't give up easily. Trust God. Amen po. Oh, hallelujah. Thank you, Lord. Napakabuti ng Panginoon. Gusto ko kayong panalangin. Gusto kong tapusin ang ating message sa panalangin. Tanggapin po ninyo ng buong puso. Tiwala lang. Tignan niyo po, hindi ko alam ang detalye ng inyong mga pangangailangan. Ang nakakalam, ikaw at si Lord. Ano yung details? Ano yung problema mo sa relasyon, pinansyal, kung ano-ano pa. Emosyonal. Alam nyo, alam ng Diyos lahat. At tanggapin mo lang ng buong puso po. At una-una, tanggapin mo muna ang Panginoong Jesucristo bago mag-pray para sa iyo. Sambitin niyo itong panalangin na ito. Mahal na Diyos, nagpapasalamat po ako sa iyong unconditional love. Hindi mo ako mahal dahil sa may dahilan. Mahal mo ako dahil ako'y ako. Sinugo mo ang iyong bugtong na anak, ang bugtong mong anak, siya namatay sa cross ng Kalbaryo. Nagbubuo siya ng kanyang mahal na dugo. Sabihin niyo sa kanya, upang sa aking pananalig sa kanya, makamtam ko ang buhay na walang hanggan sa pamamagitan niya. So, sambitin niyo ng malakas, Panginoong Yesus, buong puso at kaluluwa, tinatanggap ko po kayo bilang aking Panginoon, tagapagligtas at hari. Salamat po, mahal mo ako kung sino man ako. Salamat, itinala mo ang aking pangalan sa aklat ng buhay at sa araw na ito, Panginoon, hindi ito isang pangkaraniwang araw. Binago mo ako. Salamat po, Lord. Nagtitiwala ako sa iyo. In Jesus' name, Amen. Amen. Ngayon, ipag-pray ko na kayo. Okay? At tanggapin niyo ng buong puso. Hindi ko man alam ang detalye, tanggapin niyo po. And now, may the Lord God bless you and keep you, and may His face so shine upon each one of you and be gracious to you. His countenance be upon you and bring you peace. In the name of the Father, of the Son, and of the Holy Spirit, in Jesus' mighty name. Amen and amen.